Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang siyam na hayop na kahit pa magkamukha, magkaiba naman ang lahi o species. Simulan natin ang kwentuhan sa lahi ng mga aso. Isa marahil sa pinaka nakakalitong breed ng aso ay ang German Shepherd at ang Belgian Malinois. Pareho sila ng mukha at korte ng katawan. Pero alam mo ba na magkaiba ang breed ng dalawang aso na ito? Ang malaking pagkakaiba nito ay makikita sa kanilang katawan. Hindi hamak na mas magaan at mas mapayat ang Belgian Malinois kaysa sa mas mataba na German Shepherd. Ang balahibo ng German Shepherd ay maraming mancha ng itim, hindi gaya ng Malinois na puro kulay brown ang balahibo. Kung pagdating naman sa pag-uugali, marami ang nagsasabi na mas malambing ang aso na German Shepherd. Hindi gaya ng Belgian Malinois na mas agresibo at mas maliksi kumilos. Gayunpaman, pareho lang silang dalawa na palaging ginagamit sa mga police operation at katuwang ng mga sundalo. Bago tayo magpatuloy, dapat ka muna mag-subscribe sa FTP channel para updated ka sa mga bagong videos na ina-upload ko. Maraming salamat! Pangalawa sa mga breed ng aso na magkamukha ay ang American Pitbull at American Bulldog. Maski ako, litong-lito ako sa dalawang breed ng aso na ito. Pareho kasi sila ng korte ng uso. Sa maniwala ka man o hindi, magkaiba ang American Bulldog sa American Pitbull. Makikita mo ito sa kulay ng kanilang buhok. Ang mga Bulldog ay madalas kulay puti ang balahibo, samantala ang mga Pitbull ay may iba't ibang kulay. Kung ang Pitbull mo ay halos puti ang buong katawan, malamang ay yan ay isang Bulldog. Kung pagdating naman sa palakihan ng katawan, mas malaki at mas mabigat ang American Bulldog kaysa sa mga Pitbull. Pagdating sa ugali, maraming pet owner ang nagsasabi na mas malambing sa tao ang mga Bulldog kaysa sa mga Pitbull. Para sa'yo, ano sa tingin mo ang mas mabait? Bulldog o ang Pitbull? O ito, isa na namang breed ng aso na pawang nakakalito. Ano ba ang pinagkaiba ng Alaskan Malamute at ng Siberian Husky? Pareho lang naman silang cute at mukhang wolf. Upang hindi ka na malito sa kanilang dalawa, sasabihin ko sa inyo ang kanilang pagkakaiba. Ang mga Alaskan Malamute ay mas mabigat at mas makapal ang balahibo kumpara sa mga husky na mas payat at maikli ang buhok. Pagdating sa kulay ng mata, ang mga husky ay may mata na kulay blue habang ang Malamute naman ay kulay brown. Kung titignan mo ang kanilang mukha, ang mga husky ay may kulay itim sa bandang noo. Pero kung ikaw ang tatanungin, sino ang mas cute? Malamute o ang husky? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang napili mo. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang mga ibon. Merong 11,000 species ng ibon sa bawat sulok ng mundo, kaya sa sobrang dami, hindi may iwasan na merong ibon na magkamukha. Gaya na lamang ng penguin at ng puffin. Marami kasing tao ang nalilito sa dalawang ibon na ito. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng dalawang ibon na ito ay nasa pakpak. Ang mga puffin ay may kakayahang lumipad, samantala ang mga penguin ay kaya lamang lumangoy sa ilalim ng tubig. Ang tuka ng muffin ay mas makulay kaysa sa tuka ng penguin. Sa tuwing lumalangoy ang mga puffin, kaya lamang nilang tumagal sa ilalim ng 1 minuto. Hindi gaya ng mga penguin na kayang tumagal sa ilalim ng tubig sa loob ng 20 minuto. Hindi mo rin makikita na magkasama ang penguin at puffin dahil sa magkaiba sila ng teritoryo. Ang mga penguin ay makikita sa timog o southern hemisphere ng ating mundo, habang ang mga puffin ay nasa northern hemisphere o hilagang parte ng mundo. Ang susunod namang ibon ay ang tukan at hornbill. Marami ding tao ang nalilito na magkamag-anak ang dalawang ibon na ito dahil pareho silang may mahaba at makukulay na tuka. Palagi mo lang tatandaan na ang mga tukan ay matatagpuan sa South at Central America, samantala ang mga hornbill naman ay naninirahan sa Asia at Africa. Karamihan sa mga hornbill ay mayroong ekstrang sungay sa tuka na tinatawag na casque. Ang ekstrang sungay o casque ay hindi mo matatagpuan sa mga tukan. Kung tutungo naman tayo sa karagatan, dito mo makikita ang samot-saring klase ng isda.
hindi mo maitatanggi na napakaraming isda ang magkamukha. Ang halimbawa ng dalawang isda na magkamukha ay ang stonefish at scorpionfish. Pareho ang kulay at anyo ng dalawang isda na ito, kaya naman malilito ka kung ano ba ang kanilang pinagkaiba. Pagdating sa korte ng katawan, pahaba ang korte ng mga scorpionfish, habang ang mga stonefish naman ay may katawan na bilugan. Ang mga stonefish ay mahilig magtago sa ilalim ng buhanginan, samantalang ang scorpionfish ay mas gustong pumatong sa batuhan. Ang mga mata ng stonefish ay maliit at mahirap makita, hindi gaya sa scorpionfish na may malaking mata. Kahit magkamukha ang dalawang isda na ito, dapat mong iwasan na makatapak nito. Pareho ang isda na ito na may tinig na nagtataglay ng kamandag. Ang susunod ay ang pufferfish at porcupine fish. Maraming tao ang litong-lito sa isda na ito dahil pareho itong may kakayahang lumobo. Kahit na ba magkamukha ang isda na ito, meron silang pagkakaiba. Sa tuwing lumulobo ang kanilang katawan, mas kapansin-pansin ang mahahabang tinik ng porcupine fish. Sa tuwing kalmado naman ang mga isda na ito, halos wala kang makikitang tinik sa balat ng pufferfish, hindi gaya ng mga porcupine fish na mayroong mga tinik na nakatupi kahit hindi pa sila lumulobo. Kahit na meron silang pagkakaiba, pareho lang ang isda na ito na pwede kang malason kung kakainin mo ito. Pero sa cute ba naman ng mga pufferfish? Sino ba ang may ganang kumain sa kanila? Ang cute-cute! Next ay ang raccoon at ang raccoon dog. Sa unang tingin pa lang sa kanila, halos wala na silang pinagkaiba. Pero sa maniwala ka man o hindi, meron silang pagkakaiba. Ang mga raccoon ay kabilang sa pamilya ng Mustelidae. Ibig sabihin, ang mga raccoon ay malapit na kaanak ng red panda, skunk at wolverine. Ang mga raccoon dog naman ay kabilang sa pamilya ng Canidae na kinabibilangan ng mga aso, wolf at fox. Ang mga raccoon dog ay makikita lamang sa Asia, samantala ang raccoon ay matatagpuan sa kontinente ng Amerika. Kung pakitan lang ang labanan, sino ang mas cute? Parang it's atay ata. Ang last sa ating listahan ay ang rat at mouse. Ito na ata ang pinaka nakakalitong pangalan sa mga hayop dahil mukhang wala naman silang pinagkaiba. Maski ako, ngayon ko lang nalaman ang kanilang pagkakaiba. Mabilis mong makikita ang kanilang kaibahan sa sukat ng katawan. Ang mga mouse ay mas maliit kumpara sa mga rat na kilalang lumalaki ng todo-todo. Makikita mo na mas malaki ang tenga ng mga mouse kumpara sa maliit nitong katawan. Hindi gaya ng rat na may maliit na tenga kahit na ba malaki ang kanilang katawan. Ang buntot ng mouse ay may buhok, samantala ang buntot ng rat ay may kaliskis na parang buntot ng ahas. Kahit na ba may pagkakaiba ang mga daga, pareho lang din silang nakakatakot umatake. Kung ikaw ang tatanungin, ano pa kayang hayop ang madalas na nalilito ka dahil sa magkamukha sila? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang maisama ko sa part 4 ng video na ito. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Angel Miguel Pasha. Hello rin kay Daniel at Dylan Vega. What's up kay Kenshin Makandog. Shoutout kay Ru Urian Ramos. Reyes at Rodriguez family. Sibug at Kinanola family. Zed Julian at Albert White. At kay Zian Kali at Marcus Zion Prasmo. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!